Man. So, kumusta mo dia? Wa mag-igang? Igang man diri tapita. Pero salamat sa opportunity, salamat Pastor Ray sa opportunity para makatindog diri sa inyong tubangan aron magdala sa mensahe. Nindog ta palihog atong i-open atong mga Bibles sa Proverbs chapter 22 verse 6. Ano mo? Proverbs 22 verse 6. Kung wala mo'y Bible, natay kuan sa screen. Nawala man ang kuan sa screen. Okay. Natay verse diri sa screen. So, atong pagadunganan, Proverbs chapter 22, verse 6, ready read. Train up a child in the way he should grow, and when he is old, he will not depart from it. Let's bow down our heads, close our eyes, let's pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, salamat imtak na sa kagabion. Salamat Ginoo sa opportunity nga makabarog diri sa tubangan sa imong katawhan Ginoo. Karong kagabion Ginoo ngayo ko gahom nga makawali sa imong pulong amahan, ngayo ko grasya o kaalam Ginoo. Hangyo sad ko Lord nga kawasa mista ng mga kabalaka ng amahan aron Ginoo masudlan mi sa imong pulong karong kagabion Ginoo. Hangyo ko Lord nga matag-usa ka namo Ginoo, ma-refresh sa amo ang pagpaminaw o pag-meditate sa imong pulong karong kagabion. And Lord, hangyo ko nga masabtan sa yano ug kasayon, ining tanan Ginoo among gipangayo diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Panglingkod na ng tanan. Okay? So karong kagabion atong mensahe nagtitle og Leading Our Heritage. Okay? Nakasagara sa tuwa diri naay ginikanan, right? Naay mama, naay papa. Napoy anak. So in short, matag-usa ka nato mahimong ginikanan ug nahimo ng ginikanan. Pero kasagara sa tong naandan nga heritage, leading our children kanang worldly leading. No? Kasagara sa nga ang pag-lead sa kay tinawhanon ba? Pero angay din nato mahibalan nga kinahanglan din nato i-lead atong children through a special way or a spiritual way para sila sad mo grow. Diri sa gingon, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kanang ang punto dira is leading our heritage, pasabot leading our children to godly heritage, spiritually leading them through Christ. Okay? Nya, ang kitang tanan dili makapangulipas ani. Kay someday somehow wala man gyud gusto nato diri nga mag-inusara sa iyang kinabuhi. Or wala man poy ning agi diri og bata lang nga wala na himong anak. Right? So, ang punto dira is kitang tanan someday maminyo gyud ta. We will have our children someday, and we will have to somehow bring them up. Padako na to sila. Pero kasagara, sad to say, kasagara sa tuwa karon bisan pag Kristohanon, tinawhanon gihapon ang pagdala silang mga anak. Munang kinahanglan ma-remain sa atong una-una og sa atong kasing-kasing nga God calls parents to lead their children. Tanaw ta sa Psalms chapter 127 verse 3 to 5. Palihog. Psalms 127 verse 3 to 5. Nana mo? Gagmay kayo. Okay, nana mo? So Psalms 127 verse 3 to 5 nagaingon diha, lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Ang ato kuno mga anak, mo kuno ang heritage gikan sa Ginoo. Okay? And the fruit of the womb is His reward. Ang mga anak nato is reward gikan sa Ginoo. Totoo ba mo? Pero nayusahay no mga gahig ulot ng mga anak. Makaingon tag reward baka ani? No? Pero niagi ba pud kag kuan pagpadlungon sa imong ginikanan, di ba? Nagaingon din sa verse 4, as arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Kung ikaw day usa ka amahan, ang imuha ding arrows mo day mo mga anak. Nga kung i-target na nimo sila,
makaigo gid sila sa bullseye. Mo nang kinahanglan ang kasagara sa maker sa arrows bitaw, kailangan gyud nang i-sharpen og ayo ang tip sa ilang bow, ang tip sa ilang arrow, i-straighten nila og ayo ang kanang stick diha para inig-target nila, inig-target sa mga ginikanan, makaigo gyud silang target. Wala po siguro diri na ginikanan nga gusto nga madaot ilang ang kinabuhi silang mga anak, oy, di ba? Ang matagusa gyud nato, bisan pag ikaw nga anak, nagid po kay target sa imong kinabuhi, right? So why not equip yourself not just with worldly principles but also spiritual principles? And the only thing that will guide you is this one. The Bible. Walay lain maka-guide nimo. Bible ra gyud. Mga igsuon, walay lain maka-guide sa tua, ang Bible ra gyud. Okay. In verse 5 naging diya, happy is the man that hath his quiver full of them. Full of arrows ba? Kaya ug maghunting ka, din tulo ra ka buok imong arrow, or tulo ra ka buok imong skills, or tulo ra ka buok imong gihatag na skills sa imong anak, mapasig, dili na nakauli imong anak, inighunting niya og dagko nga mga target. So why not equip your children with all the spiritual things? Para inig, palitan, example, muadto naglayo ang mga anak, dili na sila mo depart. Na sila principles ba? Silang kinabuhi, nga dili ko musulod ani. Dili ko musulod ana, kay madaot ko. Makabarog sila silang kaugalingon. Dili kay, sige, kay, okay ra, oy, kay, papa bitaw, mama bitaw. Ano ba? Dili pwede. Dapat equip your children to stand on their own, nga dili sila musuludan ng mga bisyo. Nga dili sila musuludan ng mga, usa pa ng mga kahilayan sa kalibutan. Ngunit diha, happy is the man that hath his quiver full of them, they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies at the gate. So kung mutuo man gyud ta nga everyday na gyud tay enemies, right? Mutuo ta nga natay challenges everyday. Mutuo sad ta nga naapoy magtintal sa tua. Mutuo sad ta nga naapoy magtintal sa mga anak. So why not lead your children or lead your heritage to godly principles? That is why God calls parents to lead their children. Okay. How does a parent become a good leader for a child? Kung saon para mahimong good leader, I'm not saying a perfect kung a leader as a parent, as a father sa akong mga anak. Napo ko'y mga sayop. Pero at least when we tackle about this topic for tonight, at least natay guidelines pagpadako sa mga anak. Dili kay maayo to nga kay pwede ra day magpabisyo-bisyo sa mga anak, pwede ra day pa-short to na atong mga anak laki. Para ba mamarog ta na, mubarog ta nga dili na to na pwede, dili na pwede sa usa ka Kristohanon nga maghimo tag kahilayan. Okay. How does a parent become a good leader for a child? We focus on 3 things. Number 1 is modeling. Okay. Modeling, the best model for a parent is Jesus Christ. Tanaw na to sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Palihog ko. Sa kuan na lang. Wala man na siya nabutang sa screen pero palihog na lang ko sa verse. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. The best model para sa kuha of how a parent should be is Jesus Christ. Tanaw na to ha. Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ingon diha, let this mind be in you, which was also in Jesus Christ. Verse 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 8, ang pinaka-importante. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Unsa may makita na to? Unas tanan, Jesus Christ is supreme. Let this mind be in you which was also in Jesus Christ. Verse 6, nagaingon diha,
who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Equal si Jesus Christ with God. Verse 7. Ingon diha. So sa ato pa, sa verse 6 pa lang daan, gi-acknowledge na nga si Jesus Christ is very supreme. Because He is equal with God. Okay. Verse 7 nagaingon, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant. Nagpakaubos ang Ginoo para nimo ug nako. Ingon ana ka bililhon sa Ginoo ang iyang mga anak. Ingon ana ka bililhon, ingon ana ang pagmodel. Nga nagaingon din sa verse 8, and being found in the fashion of man, He humbled Himself and became obedient unto death, even unto the death of the cross. Bisan pag ang kanabitong gingon dia, ang pinaka the best nga modeling nga gihatag ni Jesus Christ is nagpakamatay siya para sa iyang mga anak. Nagpakamatay siya para nimo o para nako. Kaya ba? Kitang mga ginikanan, buhato na, kanabitong gingon nga, buhato na to ang tanan para sa itong mga anak. Para lang dili malihis og landas ang atong mga anak. Magpasalamat ganitas matag-usa nato diri nga naa tay mga parents. Pero ang katong mga walay parents, kumusta ka sila? Will you become a parent for them? Kasagaran no, ato lang i-disregard ang mga bata nga nasa kalye. Ato lang i-disregard ang mga bata din na payusay ato pang pangbinuangan. Pero una to, kaya sila wala na sila ginikanan, kamo na amoy ginikanan. Right? Nagaingon niya, pero ang the best modeling yun nga imong ihatag sa imong mga anak, the best model for a parent is Jesus Christ. Kaya pwede niyang ihatag ang tanan para lang mabuhi ka. Unya ang nakanindot ang nga kinabuhi, everlasting with God. Langit ka paingon mga igsuon. Wala nagpakamatay si Jesus Christ para muadto lang gyapon ka sa impyerno. Nagpakamatay si Jesus Christ para muadto tag langit. Okay? So nagaingon din diha sa kuan, Jesus died for His children. So as a parent, be a model, do everything for your child. Ingon din diha, Abraham Lincoln said, there is but one way to train up a child. It is the way he should go, and it is to travel it to yourself. Ang pasabutan ng travel it to yourself, mga igsuon, imagine na o giunsa ka pagpadako sa imong ginikanan. Muusad na imuhang ipagpadako sa imuhang mga anak. Unya gipadako kasi imong ginikanan nga napuno sa bisyo, napuno sa inom, napuno sa unsa pa diyang kahilayan sa kalibutan, undangan na. Putla na. Kristohano naman ka, anak naman ka sa Ginoo, undangan na. Putla na nga cycle. Himua nga spirituhanon imong pagpadako sa imong mga anak. Unsa may spirituhanon ba TJ? Number 1, pinaka-simple, ampo. Train yourself to pray morning, noon, and night. Para sa dang imong mga anak pohon, mo sa nisundon. Train yourself nga bisag unsa whatsoever you do it heartily as to the Lord. Kana nga mga principles ba? Nga mapakita nimo sa imong mga anak, modeling yourself that you are serving God through prayers. You are serving God through thanksgiving. Napasalamat ka sa tanang mga disappointments, tanang mga kalipay, ug uban pang mga negative o positive nga nagahitabo sa imong kinabuhi, nagpasalamat ka sa Ginoo. Dili kay, salamat Lord, nakadaog jud ko sa ani mga kuan din. Pag abot sa down ni mga panahon, samning kuan na gutbot na dayon. Dili na nimo ang ipakita sa mga anak. Dapat ipakita nimo nga good or bad nga nahitabo sa imong kinabuhi, mapasalamatan ka sa Ginoo. That is the best modeling for a parent to do for his children. Okay? Ngayon din ingon din si Abraham Lincoln said, there is but one way to train up a child, the way you should go, and that is to travel it to yourself. Imagine ninyo giun sa mo pagpadako sa ginikanan. Pasalamat mo kung Kristohano na mo daan. Ay na maglihis og landas. Ay na magsulay-sulay ng mga unsa pa dihang mga angay sulayan sa kalibutan. Mas maayo pag sulayan ninyo ang ministry. Mas maayo pag sulayan ninyo ang soul winning. Mas maayo pag sulayan ninyo ang Bible study. Kay magunsa man ang kalibutanon ninyong
naibalaan kung wala gihapon mo pagpundo diha sa Ginoo? Ha? Then imagine na, kung walay nagwali sa inyo sa pulong o sa salvation, asa ka mo pamoniton karon? Asa ka mo pamoniton karon? Ug walay nagmodel sa inyo nga ang salvation di ay ingunahan ni day kanindot. Ug wala di ay nagmodel ninyo ana, asa ka mo pamoniton karon? Asa ka ta pamoniton karon mga igsoon? Asa ka ta pamoniton karon mga igsoon? Di man hinumdumi ninyo ang salvation gipresent sa tawo. Ha? Kasi salvation gipresent sa tawo ang salvation na ay nagsulwining ninyo. That is the best form of modeling. Mahulog din siya og parenting og discipleship. Kung sa tinawhanon parenting, kung sa spirituhanon mo ni siya ang discipleship. Kung wala'y nag-disciple sa inyo, wala mo diya ng lingkod karon. Kung wala'y nag-disciple sa inyo, wala mo diha naglingkod karon. Naay parenting, napoy rearing a child spiritually. No? Naay magpadako ka og anak, family na siya. Pero magpadako ka og family diha sa Ginoo, mo na sa spiritual parenthood. So mo nang kinahanglan gyud nga naagyud tay pag kanang paghangawa sa atong mga kaanakan. Kung kita magbubuhat natay kahangawa sa atong mga gibang Bible studyhan. Dili kay para lang i-record atong mga ngalan diha nga nakasulwining ta, para lang naka-record atong pangalan diha kay nakabaptism ta. Dili na apaso na to. Ang apaso na to mga igsoon is ang truth ba? Nga naatay mahimong bunga diya sa buluhaton. Okay. So ito, focus on three keywords. Number 1 is modeling. Nagayon din sa a good example is worth 1,000 sermons. Bisan pagkapila ka magwali diha igsoon, pero ang imong kinabuhi, pag human nimo gwali, pag imong kinabuhi, paggawas nimo sa imong giwalihan, dautan lang gihapon, mas maayo pag wala na ka nagwali. Nagayon po dira, a good example is worth 1,000 sermons. Mas maayo pang maayo gyud nga unsay imong gi-preach diha, mo pud imong ginabuhat sa imong kinabuhi. Sa tinawhanon pa practice what you preach ba igsoon. Dili kay preach lang ka diha, dayon paggawas, mura pud gyapon imong buhaton sa kalibutanon. That's not good. Then number 2, gayon dira, management. Who is the best example for management? Mangutana lang ko kaninyong mga igsoon, kinsay nakaila ni Jethro? Bible students, kinsay nakaila ninyo ni Jethro? Okay. At least I know some knows Jethro. Pero kung kwao na to kinsa si Jethro, ato na to sa Exodus chapter 18 verse 15 to 25. Palihog ko. Ang management, mga igsoon, pag human nimo og model sa imuhang mga kaanakan, i-manage po nimo imong mga anak. Okay? Unsa na to pag-manage? Tanawa ang gibuhat ni Jethro. Si Jethro is the father-in-law of Moses. Okay. Tanawa na to ha. Exodus chapter 18 verse 15 to 25. Nagingon dira, and Moses said unto his father-in-law, because the people come unto me to inquire of God. Aning panahonan, exile na sila, kay Exodus naman eh. Ninghawa na sila sa Egypt. Karon ang tanang katawhan sa Israel, nagsunod na ka Moses. Okay. Karon verse 16 nagingon, when they have a matter, they come unto me, and I judge between one and another, and I do make them know the statutes of God and His laws. Aning panahon na, si Moses, nagdala og thousands of people. Panahon ni, nakita po siyang ugangan, nga, mura magikapoy akong son-in-law. Yan, nagingon din sa 17. And Moses' father-in-law said unto him, the thing that thou doest is not good. That's part of management. Muingon din ka sa imuhang tao, sayop imong gibuhat. Okay.
Kaya ngunit dira sa 18, thou shalt surely weary away. Kapuyon ka na imong trabaho. Kay more than thousands and thousands of people, imong lesonan. Imong gi akatar. Kapuyon ka na. Pag abot sa hapon, wala na ka, flat tire na ka. Ingon din dira sa 19, hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee, but thou for the people of God ward, that thou mayest bring the cause unto God. Muna din yung panahon. Sa verse 20, nag-ingon diya. And thou shalt teach them ordinances and laws, and shall show them the way wherein they must walk, and the walk that they must do. Ingon na din, muna din, dili na din ni pasok ang management skills ni Jethro. Muna ni iyang gi-impart sa iyang son-in-law. Nga, panahon nga kapuyon ka, wala na kay mabuhat. Kulangon ang imong isa ka adlaw para mo akatar og pila ka problema. Karon mo ni ang angay nimong buhaton. Ingon din sa verse 21, moreover, shalt thou provide out of the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and the place such over them, to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens. Magmando ba? Segregation of trabaho. Para ugnay mga problema, muna nagingon, gimanage na ni Jethro si Moses. Muna siya, para sa kuha, muna siya best example ug unsaon pag-manage ang inyong mga katawhan, inyong mga kaanakan. Okay. Ingon din sa verse 22, and let them judge the people at all season, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge, so shall it be easier for thyself, and they shall bear the burden of thee. Kabantay mo ng ingon nila government. O sa ito, tulo ka establishment nga gibuhat sa Ginoo, family, government, o church. Okay. So, mo na ni sa ang muragihimong pattern sa government. Tanawon ninyo ha, naay presidente mo kana si Moses. Naay rulers, naay, gingon diri, moreover, thou shalt provide all the people, amen. Naay, rulers of 50s, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of tens. Muna din na siya gingon nga, naay level ba? Muna siya leveling. Muna siya pag-manage po ninyo sa inyong pamilya. Nga, si Papa, dili gis babaw. Dili pwede nga si Papa nasa pinakaubos. Sunod si Mama, sunod ang mga anak. Muna siya management. So muna siya pagpadako na to sa itong mga anak, pagpadako na to sa itong mga puhon sa itong family, kinahanglan tagnay management. Then nag-ingon diri sa book, good management is the ability to discern the uniqueness of a child and teach him or her accordingly. Ang atong mga anak, naitagsa-tagsa nga mga strengths and weaknesses. Right? Naay usahay, uban hingatulog. Naay uban, di pud matulog. Natay mga ingunan ang anak ba? Sumunang kinahanglan, mamanage na to sila according sa ilang uniqueness. Pero kasagara sa tua, wala kabalo o unsa ning four temperaments. No? Ikaingon dire, nakoy gamay nga example sa unsa ng four temperaments. A good management is the ability to discern the uniqueness of a child and teach him or her accordingly. Ingon din dire, depending upon the temperament of your child. Kinsay nakabalo sa four temperaments? Kinsay show of hands, kinsay nakabaluan ng four temperaments? Sanguine, melancholic, nay uban. Okay, amen. So ngunit mga example sa four temperaments. Palihog ko sa slide. Muna silang sanguine. Ang strength nila mahigalaon, hingatawa, mahilig magpakatawa ug bibo. Pero napo ni sila weaknesses. Dapat ma-discern ninyo ha. Bible students, labaw na kita nagbuhat discipleship. This is part of discipleship. Ang sanguine, ang strength niya mahigalaon, hingatawa, mahilig magpakatawa og bibo. Kinsa ka ninyo ana? Ako murag dili ko dapita. Ang weaknesses po nila, dili sila seryoso.
Ngaya-gaya-gaon gyud na sila mo na yung mga sanguine. Pero pasalamat ko sa Ginoo nga gamay lang. Ug lisod nila magpabilin sa usa ka butang lugar kay dali ra sila ma-distract. Kanang mga gingog pulag lubot ba? Mga pulag lubot mo ni sanguine. Ang next unsa gito? Choleric. Kani, murag diri ko dapita. Ang strength niya abtik. Duya naman akong tuhod. Maayo mo dala, determinado. Pero ang weakness po nila emotional, tapulan, maminaw sa uban. In short, dili magpakoreksyon. Oh? Kung ikaw na dapat kabalo ka sa imong temperament kay para mapaampo na nimo sa Ginoo. Kay para matangtang ng weaknesses nimo. Sa sunod ana, phlegmatic, diri ko dapit, kalmado, matinahuron, saligan mata. Anda mutubag bisan dili kinahanglan, mutabang day. Anda mutabang bisan dili kinahanglanon. Amen. Nagyo ko'y nailhan na daghan sila. Lisod sa pagdesisyon. Kay kaning mga phlegmatic, puro na sila mga kaning gitawag natong introvert. Muna yung mga phlegmatic. No? Muna katong mga musugot rag di mo gawas og balay tibok adlaw, musugot rag dili manggawas og kwarto tibok adlaw. Tangtanga na. Ang tanga na nga weakness. Kristohano na gani ka gawas sa inyong balay pag sulwining. Para mubaga sa datong naong. Pero at least nagbaga atong naong para sa bulaton sa Ginoo. Ang ikatulo, ikaupat, last, ang melancholic, kinahanglan man gud nato ni ma-determine. Kaya nga naman, ang melancholic, detalyado. Salamat ko sa akong asawa. Ang nagbuhat ani melancholic. No? Salamat ko kay detalyado kini siya. Salamat ko sa Ginoo. Detalyado, masinabtanon. Amen. Puno sa pagbati. Klarong plano. Nga nakabana og sanguine Puro kalandrakas ay. Maampingon sa trabaho. Og ikumpara sa di mo sa dito sa sanguine, partikyong karata. Karat king channel sa sanguine. Munang pasalamat ko sa Ginoo nga nakoy asawa nga melancholic. No? Ang weakness po niya perfectionist. Munang itagbo gyud sa Ginoo ang perfectionist og katong sugot ra pog okay ra ang tanan. No? Maglisod og pagdawat og pag-usab og kapildihan. Wag na kasawa. Bala na, no? So, unsa may makuha nato? Management skills. Kung ikaw may mo kang ginikanan, dapat kabalo ka aning upat ka temperaments. Kay og di ka kabalo mo control sa imong anak, di ka kabalo mo basa sa imong anak, mahulog ra gyud nga dili panalangin imong anak. Pero kabalo ka ani, kabalo na sad ka mo adjust sa imong pamilya. Karon, unsa may application sa mga magbubuhat ana? Kung kabalo sad ka mo basa ani, kabalo sad ka mo sabot ani, imo sa mga prospect kabalo sad ka unsaon pagdala. Nga pag-abot, pag sulwining, kabalo kang nainamatyan, moingon day kag kumabot imong panahon nga matay ka, baka maputlan kag ulo. Di ba? Nay namatay dia, nay naghaya. Nay nahaya, mo pay pagkamatay gyud. Ingon dig, kumabot sa imong ng pulo nga kamatay, mapareha ka na. Kasiguro na kag langit mo namatay. Hindi ka kabalong basaan eh. Nanaybalaan din na ito nga, ako hindi, kulirik di ay, initon dig ulo. Putol kag ulo. Duha na atulo na mo naghaya diya. Di ba? Kanang og discipler ka, og magbubuhat ka, kabalo ka mo timing sa temperament sa imong kaatubang. Kabalo ka kung sa binugoy pa, kabalo ka mo basa sa imong katubangan ba? Ipataka lang kag dasmag diha, birahan ka. No? Wala sang kinahanglan kung kabalo ka para makabalo ka mag-manage sa imong mga disciples pohon, sa imong mga gipang Bible studyhan pohon, memorize these words. Total makita ra man ninyo sa live sa YouTube unya. Tanawan ni. This is the basis kung saan na to pagdala sa itong mga katawhan. Kaya aron pod makadala sa itong katawhan nga dili puros sinampangkong. Walay daghang sima ba, walay daghang sayop ba.
Nundira, ito, focus on three words, three key words. Number 1, modeling. Number 2, management. Pit ng time. Dali aran ko ano eh. Ingon diri, ang third but last, memories. In child rearing or leading your children, you have to give good memories to your children. You have to give good memories to your prospects. Kay og magbilin ka og bad memories sa imong prospects, og i-send out ka puhon, ignon kag grabe to si Pastor TJ ba. Wag yung ko kalimot ato niya nga grabe hingaon mo yung kay to sa Yun ana ba? Pati kay kag ibilin nga legacy. Og parents pud ka, og sige lang po kag pamunal, sige kag pamunal, gamay lang kasi mga anak, bunal ka diretso. Ito, bati ang bata sa tong papa, May pag nasa gawas, kay magmaskara pas papa, nabuutan. Pero nasa sulod sa balay, pertig yung daotana sa amahan. Nana ba? So mo nang give good memories to your children. Give good memories to your prospects. Give good memories para sa imong mga pamilya, sa imong gipang Bible studyhan. Ayo sila binlig memories nga bati. Kay magpabilin ra ba na nila? No? Kung tanaw na to, kinsa naghatag og give the best memory para kang para sa Biblika sa Bible, kinsa naghatag og best memory sa parent as a child, ngon dira si Paul and Timothy. Although si Timothy dili anak ni Paul. Okay? Pero ang first mention niya is nasa 2 Corinthians chapter 1 verse 1. Ubasahon na itong Bible. 2 Corinthians chapter 1 verse 1. Ilang hapit na ko man. Ay lang kayo mo pagdali ha. Dali aras oras. Ingon dira, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy, our brother, first mentioning, unto the church of God, which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia. Then, ang tanawon nimo ug unsay gibuhat ni Paul para sa iya, ha? Let's travel sa Bible from 2 Corinthians to 1 Timothy. Tanawon na to, unsay gibuhat ni Timothy, unsay gibuhat ni Paul para kang Timothy. 1 Timothy chapter 1, verse 1 to 2. 1 Timothy chapter 1, chapter 1, verse 2. Dito lang. Dili na ko madungan ang pag-transfer sa Bible o sa akong ipag-story. Okay. 1 Timothy chapter 1, verse 2. Ingon da, unto Timothy, my own son in faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Dayon, after ani, gipa-remind na dayon ni Paul ug unsa ilang mga kaagi, ug unsa ilang mga training. Good or bad, gi-remind tanan. Diri na din tong ingon, diri na din tong katong unsaon pag-establish og church. Diri na din tong gitudlo ni Paul giun sa niya pagpadako si Timothy. No na ba? Build good memories to your prospect. Build good memories to your kumbaga kung sa sundalo pa na may senior na junior, build good memories to them. Sa mga lower ninyo. Kay aron kana sa ilasan ng dalon ug ilasan ng i-cherish ini kadako niya nila. Unsa kay ito giingon sa Proverbs? Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should grow. Proverbs 22 verse 6. You're going to train up a child in the way they should grow, and when he is old, he will not depart from it. Kanang word diya ba nga? When they are old, they will not depart from it. They will not depart from the memories that you have with them. Okay? Unsa may application na ni karon? Last 5 minutes, napako 5 minutes. Ang application na ni, as parents, we must be a model for our children. Number 2, we must know how to manage our children. And last, we must know
we must give good memories to our children. Pero as a spiritual parent, as a church worker, as a assistant pastors, deacons, ug sa padiha, or what not, you would say nga, let's leave good legacies. And let us be a model to our disciples. Let us be a good manager, advisor sa ato ang mga gipang Bible studyhan. Kaya aron sila sad mo grow sad. Okay? Let's stand up, please. Let's pray. Let's bow down our heads, close our eyes. Let's pray. Most gracious and heavenly Father, Lord, salamat ng takna sa kagabion. Salamat, Ginoo, nawali na ang angay nimong ipadangop diha sa ilang mga tagkasing-kasing ug gunahon, Lord. Salamat sa iyong paggamit kanako, Aman. Salamat sa pagpasabot, Ginoo. Lord, ang hangyo ko nga ilaning pagadalon, ilaning i-cherish ning wali karong kagabion, Ginoo. Aron, Lord, madala ni nila sa ilahang panimalay nga dunay kalipay, Amahan. And ma-inspire sila, Lord, and how to rear up their children, Amahan. Ining tanan, Lord, akong gipangay diha kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.